Combination yan is abandonment of work, hindi AWOL. AWOL is just a minor offense, no? Kasi pag na-explain mo yan, bali wala yan. Pero pag may AWOL tapos may return to work order, hindi ka nakapasok, hindi ka nakabalik, then nag-escalate yan to abandonment of work. Yan ay isang valid ground for termination of employment. So bago pa Hi guys, welcome sa channel. Magandang araw sa inyo lahat, no? Especially dito sa ating mga followers, sa ating mga subscribers, sa mga bago naman ating viewers, welcome, no? Kasi naligaw ito sa inyong mga channels, sa inyong mga newsfeed, and it's for a reason. So nandito tayo ngayon sa barko, on board pa rin sa vessel, papunta ng Manila na, and sadly talagang na-delay ang ating biyahe, no? That's why hindi tayo nakapag-hold ng ating online discussion. Pasensya na doon sa mga nag-confirm ng ating booking or ng kanilang pag-join, no? Ng kanilang mga joining fee. Open tayo for refund do sa mga bayad na. Chat nyo lang Shane. Nonetheless, pag-usapan natin ngayon na yung tungkol sa question ng isang subscriber natin na sabi niya na pinauwi daw sila dahil walang project, no? So 5 months sila nakatambay. So after 5 months, nagkaroon ng notice na pinababalik sila. So unfortunately, dahil nga siguro sa tagal niya na hindi na nakapagtrabaho, hindi siya nakabalik nung pinababalik siya. Ngayon, nung hindi siya nakabalik, napadalahan daw siya ng AWOL notice, no? Or not. Siguro ang ibig sabihin na terminate siya for AWOL. Ano daw ang gagawin niya? Well guys, unang-una, ang employer, may karapatan naman yan mag-suspend ng work, no? Kung wala naman talagang project, walang trabaho, ganyan, ano? They have the right under Article 301 of the Labor Code, yung bona fide suspension of operation. Pero may maximum period kasi yan, 6 months. Na dapat ma-reinstate nila yung mga empleyado or terminate nila at bayaran na nila na separation pay. Kapag reinstate, dapat gawin nila yan before mag-expire yung 6-month period. So yan ang ginawa nitong employer ng ating subscriber na nagtatanong. So hindi pa na 5 months pa lang, nagpadala sila ng notice na bumalik na. Tama yan. Sadly, itong ating employee, ating subscriber, hindi nakabalik. Now, whatever may be the reason behind it, so kung valid naman yan na hindi siya nakabalik, pwede niyang sabihin sa employer na ang kanyang valid reason na i-justify niya at bumalik siya. Kasi ang AWOL, kung notice pa lang naman yan, hindi pa naman terminated yan. Because take note, AWOL is not a termination from service. AWOL is absence without official leave, and binibigyan ka lang na notice niya kung bakit hindi ka nakapasok at hindi ka nagbigay ng tamang justification, no? On record. Now, the reason kung bakit ka nakatanggap na notice to explain siguro, or NPA, ay binibigyan ka ng pagkakataon na mag-explain kung bakit, no? Now, ang gagawin mo dyan is mag-explain ka na may valid reason ka kung bakit hindi ka nakapasok bago ka pa ma-issuehan na notice of termination on account of abandonment. Kasi ang determinate dahil hindi nakapagpaalam, ang termination yan is abandonment of work, hindi AWOL. AWOL is just a minor offense, no? Kasi pag na-explain mo yan, bali wala yan. Pero pag may AWOL tapos may return to work order, hindi ka nakapasok, hindi ka nakabalik, then nag-escalate yan to abandonment of work. Yan ay isang valid ground for termination of employment. So bago ka pa ma-issuehan ng abandonment of work, magpadala ka na ng sulat, magpadala ka na ng text, ng chat sa valid
or legitimate account ng kumpanya mo na bumabalik ka at papaliwanag mo kung bakit hindi ka nakapasok o hindi ka nakapunta sa opisina noong time na pinapupunta ka. Okay? So yan ang dapat mong gawin. Kasi ang AWOL hindi pa naman termination o hindi ko lang. Ang abandonment of work, yan ang talagang termination of employment na. So kung naisuha ka lang na notice na AWOL ka, hindi ka pa na-terminate, balik ka, no? Magpadala ka ng notice. Again, I hope na may natutunan kayo sa ating video. And again, thank you for watching this video. And I hope to see you in my next videos. God bless.